Samahan nyo kami pumunta sa isla ng Guimaras. Mula Iloilo City, nagpunta kami sa Jordan Wharf para mag-roro papuntang Guimaras. Mabilis lang ang pila at hindi kami naghintay ng matagal para makasakay ng barko. Halos wala pang 30 minutes ang biyahe simula Jordan Wharf papuntang Guimaras. Kailangan mo muna pumunta sa information center para sabihin na may sasakyan ka na irororo. At dito ka na rin magbabayad ng mga fees. Nandyan sa screen yung mga rates, post nyo na lang. Ito, iba yung sa labas eh. Iba yung video sa labas. Alright, welcome to Roro guys! Alright! First time roro. Yes! First time yung nag-Roro! Sabi sa inyo, pag macro-use, lahat yan may experience niya. Oo. Ito eh. Dito, you have an option to stay inside your car or papanig ka dito sa taas. Gusto mong magkaroon ng nicer view. Hi boss! And so, we opted na pumunta dito and yung car itatali naman doon. Para syempre, meron tayong magandang view. Sobrang bilis ito. Oo. Di ba, 25 minutes lang? Oo. Anong oras na ngayon? 11. Yan, so sobrang bilis ito. 25 minutes lang. 11 o'clock na. 3 PM pa daw alis. Putang ina. Hanep. Okay din. Yung Roro dito, nakakatawa. Bakit? Kasi tingnan mo, nasa gilid lang ng kalsada. Parang usual na bangka lang, nasasakay ka lang, di ba? Oo. Hindi, tsaka madami silang ports, hindi katulad sa ibang... Oo. Di ba madaming... Isa lang yung ano? Oo, isa lang yung paradahan ng sasakang bangka. So doon nagtatagal? Oo, doon nagtatagal. Ito, meron isa, dalawa, tatlo, apat. Dami oh. Ito yung mga sinasabi namin ni Mac na mga ports or yung parang doon sasampay yung mga sasakyan. So meron isa dito. There's the other one. Tapos, ayun yung isa pa. And then, ayun yung isa. And then, ayun, isa pa doon. And then, another one there. Kaya ano pre, tama yung sabi mo pre na handy yung Yes. ano dito. Ang biyahe, no? Tapos kahit nasa gilid lang siya ng sasakyan, ng karsada, okay pa rin. Okay pa. Akala ko kasi yung mga port dito, yung mga private na port na mayroong papasok may entrance. Ako din, hindi akala ko eh. Ina-expect ko nga mahaba, ma-traffic eh. Pero apparently hindi. Ang nasakyan pala namin ay FF Cruise Shipping. Malinis ang mga roro nila, mabait ang mga staff at safe ang aming maiksing biyahe. So ayan nandito na kami sa Guimaras. Yan 25 minutes biyahe. That's it. Yun, Okay na. So exit bababa na kami. tayo ng, Yes. ng Roro. Bababa na ng Roro. Ayan na, pumapark na yung yung Roro. So mas maganda talaga kung first time bibisita ng Guimaras, magrenta ka agad ng sasakyan. Oh. Kasi yung sasakyan, may ilalagay mo na agad yung mga gamit mo, yung anak mo, yung mga kasama mo. Yan, yung chicks mo sa sasakyan, hindi na sila mahihirapan. Tama. Yan. So, Sige na, bilisan mo na. Let's go na. Oh, mag-a-atras ka pa ng sasakyan. Game na ba? Oh, game na. Okay. Bilisan mo na. So, welcome to Guimaras. Yes. Yay! Successful ang aming first Roro experience. Yan. Halingin natin ang Teka, saan tayo pupunta? Hindi pa alam, pre. Roro Wharf. Ayan. So Roro Wharf, Balaan Bukid, Municipal Hall. Sige pre, doon muna tayo. Tapos hinto tayo saglit para makita natin yung makapag-maps tayo. So nandito kami sa Guimaras and nadaanan namin itong smallest plaza dito sa Guimaras. This apparently has a record sa Guinness World of Records. Ganun. Tayo na, umuulan na. Wait lang. So ito yung technically yung smallest plaza pare. Ito yun. May bulto sa loob ni Rizal and this plaza is 200 meters lang. Yan. So puta na guys, lumalakas na yung ulan, babalik na ako sa sasakyan. Ay! Sabi nung nakasabay naming motorcyclist kanina, itong Guimaras daw may ikot mo within only 2 hours. Yeah. Ngayon ito ang kwento. Yan.
Hindi namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Walang mapa. Walang mapa dahil si Google Maps offline. Pero sabi nga namin fuck that, man. Ito lang yung yung instinct namin. Oo. Pag may Jollibee, may kainan. Oo. Oh, syempre kung nasa ng Jollibee, malamang madaming tao doon. Yeah. Hanapin ang Jollibee. Oo. Hanapin ng Jollibee, and pag nandun ng Jollibee, hanapin namin yung yung mango pizza. Yan. Maka-testing ng mango Looking pizza dito forward. sa Guimaras. Namiss ko kumain ng Ganda ng kalsada dito sa Guimaras. Ayun. Fairness. Yes. Espalto. Spalto, tapos maluwag. So kung halimbawa rider ka, tapos trip mong pumunta dito, may rent din daw ng motor dito, di ba? O yun, so bawnin mo na lang helmet mo. Pero pinakamaganda, mag-rent ka na sa Iloilo. Kasi yung ticket mo na round trip, 7 days mo siya magagamit. Oo. Hindi, kahit sa motor din naman daw, 7 days yun, din. kahit sa motor. Oo. Pero ang nga doon, ang maganda nga doon is kung halimbawa katulad namin na marami, Yes. it's ideal na mag-rent ka na ng sasakyan. Huwag ka nang maarte, huwag ka nang mag tipid-tipid travel bullshit na gano'n. Huwag ka ng etchos. Makakatipid ka naman in other ways, pero wag mo isakripisyo yung yung comfort ng travel mo, di ba? Yes. Actually, yung travel kasi talaga yan. Hindi naman talaga yan yung bigla-bigla ang aalis. Kailangan mo talaga yung paghahandaan mo siya. Pinaplano yan. Tangina kasi. Bukas tara Palawan. At may nakaalat na budget. At may budget na, huwag kang buraot. Bukas tara Palawan. Huwag ganun. So nandito kami ngayon sa sentro ng Guimaras. Ano na talaga dito sa Guimaras. We could say na na modern na. And dito sa Guimaras, meron ditong sikat na mango pizza, and the originator of that is a restaurant called Pit Stop. Meron silang dalawang branch na nakita namin dito sa Guimaras. Yung isa mas malaki, nandito kami ngayon sa mas maliit. Unfortunately, doon sa mas malaki punong-puno ng tao. Kaya buti na lang meron kaming nakita na maliit na branch nila dito. So let's go. Apparently, itong maliit na branch na ito ang pinakauna pala. Bukod sa mango pizza, marami pa silang pagkain na ino-offer. Sakto sa quality ng kanilang pagkain ang presyo ng mga ito. Kaya masasabing sulit dito sa The Pit Stop. Test natin yung pizza talaga nila, yung mango pizza nila. Pwede. Ngayon, ito ang opinion ko lang. Kung hindi ka mahilig sa yellow mango, sa manggang hinog, siguro this is not for you. Yung sweetness supposedly ng pizza is galing talaga sa mango. It's concentrated, kaya masarap. So kung ikaw ay hindi mahilig sa manggang hinog, medyo kailangan mo mag-adjust para ma-enjoy itong pizza na to. Pero all in all, this is a great innovative pizza. Something different. Kasi dito lang siya. Pagdating ko dito, nawala na disconnect. So, ang nangyayari, ito sa mapa, wala dito eh. Saan kaya siya dumapo? Bakit kasi hindi mo Wala yung sinasabi drone ni kung Mac. saan ka na Na-disconnect daw yung drone ni Mac. Kaya nga, disconnect eh. Pre! No. Mukhang it's a sign. It's a sign. It's a sign na bumili ka na daw ng Bumili ka bagong na ng drone. bagong Mini drone. 4. Yes. Hindi na pala. Akin na. Mahal yung Mini 4. Ito na yung drone. Nandyan! Bumaba sa harap ng sasakyan. Naglanding? Oo, sa harap ng sasakyan. Nakita nyo? Hindi namin Hindi. nakita. Yung tricycle driver pa nagsabi sa akin, boss, may Nag-return to home siya. Oh, Kasama niyo po ba itong Kasi nag-disconnect siya sa akin. Oh, yun, nag-return to home. Doon bumaba sa wait na yan. harapan? Kinabahan ako. So hindi pa oras para magpalit ka ng Mini 4. Tumigil ka muna. Galingan mo muna, Sky. Siyempre, di ba sabi ko sa'yo kanina, may problema sa data dito. Mataas ang signal pero walang kaya most probably kaya na-disconnect ka. Interference, Oo. Baka nasa bayan kasi talaga tayo. Siguro. Or Kasi na-disconnect ako, sabi ko pag disconnect ko, pupuntahan ko na doon kasi yung last image, yung Guimaras na yun. Oo. Nangyari, nag-return to home siya. Tapos bigla na-cancel. Oo. So siguro nangyari, yung pag-cancel, bumaba na siya doon. Oo. Tapos pinatay ko kagad. Langya kaya! Kaya pala hanap ako ng hanap. Sabi ko na taong nasa na yan? Tenten, nakabawi ka ng Tenten. Pasensya na.
ulitin 10-10. Dahil dyan ako muna magdadrive dahil si Mac malamang Alam mo ba? tumatalbog-talbog ang puso nito ngayon. Dito muna tayo, picturean tayo doon. Mac! Mac! Saglit. Sorry, bebe. Yan. Kinabahan ka ba? Ano na ako actually kabado na rin ako Normal naman sa tao na kinakabahan. Pero at the same time, excited din ako Pero kinabahan ka? Kinabahan talaga ako, legit. Siguro mga 80%. And then at the same time, 20% yung excited kasi alam ko mapapalitan na yung drone. Pero si Sky hindi siya sumuko. Pero grabe, ang galing nyo doon na Team Padran ha. Sorry. Nadali nyo ako doon, Team Padran ha. So ito yung Kapitolyo ng Guimaras. In fairness maganda siya. I think it's still for development pa kasi may mga for repairs pang ginagawa dito. And they have what they call the Manggahan Festival last May 2024. ito yung ano nila, yung parang mapa nila dito where you can see kung saan yung mga pwedeng gawin. Sayang nga lang kasi syempre it's already end of July nung pumunta kami dito sa Guimaras. So it's something to look forward this coming May kung trip mong makakita ng festivals sa probinsya, diba? Guimaras. Bago kami bumalik ng Iloilo, dumaan kami sa pagawaan ng tultul. Ang tultul ay isang uri ng asin na solid. Hindi lang basta maalat ito tulad ng typical na asin. Meron itong aftertaste na parang may halong gata. So nandito tayo sa pagawaan ng tultul salt. So yung sikat na salt na nabibili dito sa Guimaras. So it's a salt that has gata na kasama. Hindi basta-basta ang paggawa ng tultul dahil kailangan ng mga patay na mangrove trees na nababad sa dagat para sunugin habang patuloy na winiwisika ng tubig dagat. Yung abo ay kinokolekta at inilalagay sa isang malaking filter na puno ng buhangin kung saan ang mas maraming tubig alat ay paulit-ulit na ibinubuhos upang makabuo ng purong brine. Hahaluan nila ng konting gata ng nyog at ibubuhos ito sa isang kawali para sa pagluluto. Matagal ang proseso nito kasi controlled ang apoy para makuha ang asin sa brine. Ginagawa nilang isang malaking slab at pinuputol sa mga pira-piraso para bukang bareta. Ilang kilo to? Mga 7 kilos. So ganun siya kabigat. And siyempre, gagayahin ko si Mac. Mapahiya ako Baka mapahiya ako Tingnan natin. Tingnan natin. Ay, oo nga. Iba yung lasa niya compared sa typical salt. Dahil dun sa gata, may parang umami na lasa behind the saltiness. So okay siya. Ayun o. Di ba? So tapos na kami sa Guimaras, papalik na kami ng Iloilo. And may kukwento lang ako sa inyo. Pagsampa namin dito sa Roro, nag-CR ako. It's already 4 ng hapon. So siguro yung dagat medyo maalog na. Para akong lasing na nagwiwiwi. Eksakto yun, sabi ko, kwento ko sa'yo ngayon. Sabi ko, pare, ganun pala umiyan lasing. O ngayon, alam mo na. Ganyan kayo. Pero ano ka, nasa wisyo ka, di ka na kayo. Ayun pa sasabihin mo? Oo, yun yung sasabihin ko sa'yo kanina. So yun. O ngayon, si Mac kasi hindi naman nagiinom yan. Ako kanina, nag-CR ako, parang ako lasing na nagwiwiwi. Wala lang, gusto ko lang kwento. At inabutan na kami ng malakas na ulan. Ayan o, lakas ng ulan. So yung sasakyan namin nandun, there, over there. At malakas na ang ulan, sa pagbalik namin ng Iloilo.
tayo. May kapalit yan. Maganda yan bukas. May kapalit yan. Hindi ka akong boy ganyan. Tama. May kapalit yan. So here's the shit. So nandito kami sa Guimaras, di ba? Pabalik na kami ng Iloilo. Unfortunately, inabutan kami ng malakas na ulan. Kasi parang bagyo, talaga literal na bagyo. Ayun no. Puta. Buti na lang kamo, wala pa kami sa gitna ng laot nung nangyari ito. Kakaanol pa lang namin, kakasampa pa lang namin ng sasakyan dito sa Roro. So most probably madidelay kami ng alis. Sana maging safe yung biyahe. So though nakakatakot pero sana maging safe. Sana maging safe. Nang humina ng konti ang ulan, lumarga na rin kami. Ramdam pa rin ang alon habang umaandar ang Roro. At sa awa ng Diyos, nakabalik kami ng Iloilo ng safe. Hindi ba dito nagtatapos ang aming adventure? Kaya abangan ang next.